Dinaanan na namin kay Senator Bato. I think all of us agree. If you look at the history of the Philippine Constitution, bunga ito ng People Power Revolution, bunga to ng mga experiences nung dating martial law na maraming mga arrest na kusan-san galing mga arrest warrant. So kailangan sa lahat ng laro may referee. Hindi pwedeng may tahanan na walang ama o walang ina. Ang referee, korte. So kung anuman international body, whether it's a state or a non-state, kung anuman ang magpapa-aresto sa ating bansa, kailangan may oportunidad ang korte. Number 2, kailangan ang korte masunod. So yun lang, ganun lang kasimple. Everyone can argue, but I think we are on the right side. So can you imagine kung under pa tayo nung ICC during the time nung Marawi siege, for example? So do you mean pag naglabas sila bigla ng arrest warrant sa ilan natin mga general or ilan sa mga matataas na, let's say, cabinet members, pwedeng isakay sa aeroplano, dalhin lang doon? What about the progressive group sa ating bansa? Remember, there was a time na nagpapatayan kapwa progressive groups. May mga mass graves na nakita. So pagka yan ay nakita, pwede mo na lang sulatan ang Pilipinas, pwede na lang mag-red notice, tapos kunin mo na lang? Or do you think na parating dapat may opportunity to go to court? No? Lahat naman kami nag-agree, simple lang. Ginugulo ng ginugulo ng ginugulo. We're not saying it's only one person or one group na gumugulo. Every single member of the Senate may personal responsibility yan, may responsibility sa Senate. But ang point is, ang masterminds, no? Masterminds. Remember, hindi to isang sistema ng corruption na lumaki lang. Isa po tong master plan na pinut in place nung nagsimula tong administrasyon na to, na lumaki ng lumaki. So napaka-importante na luminaw kasi habang gumugulo ay hindi po matutukoy ang mastermind. Mauulit at mauulit na lang to. So continue the outrage, continue exposing, continue the investigation, but the frustration is growing because nga, as we predicted from the start, may gumugulo, ginugulo, pinapalabo ang malinaw. Sinabi na nung ilan mga political activists, analysts, yung iba pong mga influencers, this is all about 2028. So many people want to knock out their opponent already now because no one will vote for corrupt people, especially at this point in time. Diba? And may panahon para dyan. Kasi nga pag nagawa mo na yan, on the record na yan, kahit papano, lalabas yan. But the question is, do you want to get to the bottom of this scam? Diba? And do you want to show the Filipino people na hindi pwedeng ganitong pangloloko? Naloko na tayo magpapaloko ba tayo ulit, di ba? So, yun lang. I'll stop there kasi maraming details yung hearing. We didn't talk about the hearings of the details of the hearing, but yun nga ang pinag-uusapan namin lahat. Given na may budget, and we'll have to pause and finish the budget, how do we fix the direction of all of them? Yung ICI, yung Blue Ribbon Committee, DOJ, Ombudsman, kasi nga, nawe-weaponize pa rin kahit papano, wittingly or unwittingly. Alright mga kababayan, so magre-react lang tayo dito no, sa naging live interview po ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol nga po dito sa ilang mga issue po na inaabangan po ngayon ng taong bayan. No? Una na nga po dito is yung issue po dito po sa flood control scandal na hanggang sa ngayon ay wala pa pong napapanagot at wala pa pong nakukulong. No? Napakatagal na po, it's been 100 days more than, no? At wala pa rin pong kalinawan ang nangyayaring investigasyon po ng ICI. So, nasabi po ni Senator Alan Peter Cayetano na may mga nanggugulo po no dito po sa ginagawang investigasyon. So, hindi lang matukoy no kung isa, dalawa o grupo ba itong mga tao na involved po dito sa napakalaking iskandalo na ito. At nasabi din po ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi lang to basta-basta corruption mga kababayan dahil isa daw itong master plan no na isinabay ngayon sa administrasyon po ng Marcos. At nakakalungkot mga kababayan no dahil parang napakatagal umusad ng investigasyon dito po sa malawakang korupsyon po sa flood control at hindi lang naman ako ang nagsasabi niyan kundi nagre-rely lang tayo sa ating mga nababalitaan no sa ating mga nagagather na information sa social media and also sa ating mga nare-research about sa paggamit po ng flood control. Kasi mga kababayan, hindi lang usapin to ng pagbaha no, ito din ay usapin sa pagrespeto
ng ating gobyerno at ng ilang opisyal, no, sa karapatan natin na mamamayang Pilipino na protektahan sana tayo, no, sa pamamagitan po ng maayos na mga flood control projects, at hindi sana natin na dadanasin itong mga nagdaang unos o dilubyo sa ating bansa kagaya po ng bagyong Tinyo na talagang grabe po yung ginawa sa Cebu, no, hindi pa man din nakakabangon buhat nung nangyaring napakalakas na lindol. Pero ito na naman, meron na naman pong pagsubok at dagok sa ating mga kababayan diyan sa Cebu, no, at sa iba pang mga karatig na probinsya dito po sa Pilipinas. Kaya para sa akin mga kababayan, isang malaking tinik talaga itong mga nakikialam sa investigasyon po ngayon sa flood control scandal, no. Kaya talagang tila napakatagal po ng resulta kung sino nga ba talaga yung dapat managot, na kahit na may malinaw na, no, na pinangalanan, may mga na-mention na talaga na mga big fish kumbaga dito po sa maanumalyang paggamit po ng flood control, pero hindi pa rin po direct na nabibigyan ng katarungan. Kasi nga naman, wala pa pong napapatunayang guilty, kasi hanggang wala po talaga tayong napapatunayang guilty kahit pangalanan nyo pa yan, hanggat hindi nakakapagbigay ng matibay na ebidensya at hahatol yung hukuman, ay talagang hindi po natin masasabing guilty yan, proven guilty. Imagine mga kababayan, obvious na pero hindi pa rin talaga sila pwedeng maipakulong hanggat hindi sila hinuhusgahan ng husgado. Kaya talagang napakahirap mga kababayan dito sa ating bansa, no, na parang para sa akin parang napakailap ng hustisya para po sa mga ordinaryong Pilipino, samantalang dun sa mga talagang mapepera, mayayaman, maimpluwensya, talagang parang kaya nilang laruin, no. Sorry sa ito lang yung base sa aking parang observation, no, at hindi lang naman siguro ako, no, parang ito yung nakikita ko na nangyayari sa ating bansa. So ako ay nananalig pa rin ako, no, sa ating hustisya, sa ating gobyerno, na ang gobyerno kasi mga kababayan andyan yan, hindi na mawawala yan. Yung sistema yung ating gustong palitan, no. Nirerespeto natin yung gobyerno, nirerespeto natin yung ating batas, pero yung dapat palitan mga kababayan is yung sistemang bulok, no, upang talagang tuluyang umunlad ang ating bansa. So again mga kababayan, maging tayo bilang isang taxpayer ay kinakailangan talaga natin bantayan, no, itong ginagawang investigasyon sa flood control project, dahil hindi tayo makakapayag, no, na ganito na lang ang gagawin at babalahurain na lang nila yung ating kinabukasan, no, at sila habang sila ay nagpapakasasa, tayo ay naghihirap dito sa kanilang mga iniwang problema sa atin. Kaya hindi tayo papayag dyan mga kababayan. Kaya kung mapapansin nyo, kaliwat kanan po yung ginagawang kilos protesta, at ito ang paparating na November 16, I think, mag-start yung rally yung ating mga kapatid na INC, no, at sasaluhan pa yan ng iba't ibang mga religious group, no, at syempre mga ordinaryong Pilipino na talagang makikisama po dito sa napakalaking panawagan upang labanan po itong napakalawak na korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. Kasi wala po talagang magandang maidudulot mga kababayan, at nakakahiya tayo sa ibang bansa, no. Imagine ninyo yung mga kababayan nating OFW, and even yung mga nagbabakasyon lang as a tourist, mga kababayan natin sa ibang bansa na nadidiscriminate, no, na-generalize tayo as corrupt country, no. Imagine niyo yun, parang nakakapangliit, no, pagka pumupunta ka sa ibang bansa. At itong nangyayari sa ating ekonomiya mga kababayan, yung pagtaas ng dolyar, syempre kasabay niyan pagtaas ng gasolina, mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan, no. Gasolina, bigas, krudo, no, na malaking epekto po para sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin kasi noon lahat doon na lang yung sisi, no. Napakarami ding factor, pero isa sa pinakamalaking factor ay yung nangyayaring korupsyon po dito sa ating bansa. Kasi takot ang mga investor, mga kababayan. Kung ako ay isang negosyante, hindi din ako babakas o hindi din ako mag-i-invest sa isang bansa na alam ko namang malawak ang korupsyon na nangyayari. So ayoko ilagay yung puhunan ko doon nang walang katiyakan, 'di ba? Kahit kayo din naman yung mga businessman, business-minded o investor, ay ayaw nyong ilagay yung pera ninyong pinaghirapan sa lugar o sa tao, sa bansa na alam ninyong
wala kayong kasiguraduhan kung ito ba ay magtatagumpay o ito ba ay uunlad o ito ba ay magiging matagumpay. Kaya gano'n na lang mga kababayan yung hirap ng mga kababayan natin ngayon na makapag-invest no sa iba't ibang larangan ng negosyo dito sa ating bansa dahil nga syempre wala silang confident para dito sa ating bansa, lalo na yung mga foreigner no. Maging yung local nga 'di ba, dismayado din, ano pa kaya yung mga foreigner. So dapat talagang mukasan at walang magandang maiidudulot itong korupsyon mga kababayan sa isang bansa at patuloy itong ilulubog yung ating bansa. Kaya dapat umaksyon na tayo no kung ano yung dapat nating gawin. Gamitin natin yung boses natin upang marinig no at sana no mahiya yung mga nakaupo diyan sa gobyerno na umalis na lang sila, mag-resign na sila kung hindi nila kaya talagang pangalagaan o paunlarin yung ating bansa no. So ayan, hanggang dito na lang muna mga kababayan. Panoorin niyo po yung kabuuang live interview ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook page no, kasi pinag-usapan din dito yung tungkol sa arrest warrant kuno ni Senator Bato de la Rosa no, at para maintindihan natin kung ano yung konsepto o yung context na itong kanyang mga sinasabi. So again, maraming salamat mga kababayan at God bless po sa inyong lahat.